We're examining all our options. We're looking at the law, we're looking at the Constitution, and to see how we can remedy the situation. Ilang legal options pinag-aaralan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para masolusyonan ang Senate impasse. Senator Sherwin Gatchalian napiling Senate President pro tempore at siya ring tumatayong acting Senate President, bagong mayorya sa Senado idiniklara. Laboratory results showed an elevated enzyme which raised concern for a possible heart condition. Dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan inilipat ng ospital dahil sa heart condition. Hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na tanggalin ang precautionary whole departure order laban sa kanya, hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan. I've been recommended to question it in the Supreme Court. Will you? I have no plans yet. Wala ka pang desisyon, pero it's open. Well, I'm open to everything. Yung mga ganun pag-uusapan muna namin. Expelled Congressman Kiko Barsaga pinag-aaralang dumulog sa Korte Suprema kaugnay ng pagtanggal sa kanya sa Kamara. Commission on Election sinabing maaari pa ring kumandidato ang napatalsik na kongresista. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Hindi na nagugustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyayari ngayon sa Senado. Ayon sa Pangulo, dahil sa hindi pagpapakita ng mayorya ng mga senador ay naantala ang marami nilang trabaho. Isa ngayon sa pinag-aaralan ng Pangulo ang ilang legal options para solusyonan ang Senate impasse. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. We're examining all our options. We're looking at the law, we're looking at the Constitution, and to see how we can remedy the situation. Handang tumulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maresolba ang gulo sa pagitan ng mayorya at minorya sa Senado. Ayon sa Pangulo, tinitignan na nila ang ilang umiiral na batas at isinasaad ng konstitusyon upang masolusyonan ang problema sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Hindi na idinitalye pa ni Pangulong Marcos kung anong partikular na hakbang ang gagawin ng executive branch. Pero ayon sa kanya, kinakailangan pa rin ang tulong ng Senate leadership kung nais nitong maresolba ang gulo. It requires the cooperation and the commitment of the Senate leadership to continue with their work. Otherwise, the executive is co-equal only to the legislature. We cannot tell them what to do. We cannot punish them for what they are doing. They have to regulate themselves. Nagpahayag na rin ng pagkadismaya ang Pangulo sa nangyayari. Anya, dahil sa sigalot ng dalawang panig, napapabayaan ng Senado ang trabaho nito at responsibilidad sa bayan. The whole Senate into disarray. It has discredited the leadership, and it has stopped the essential business of legislation in government. Paliwanag ni PBBM, humaharap ngayon ang bansa sa krisis sa langis at nangangailangan ng tulong ang mamamayan sa pamamagitan ng ipapasang mga panukalang batas. Pero hindi anya ito magagawa dahil naparalisa ang trabaho sa Senado. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about. I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house, the Senate of the Philippines. Hindi rin maunawaan ni PBBM kung bakit nagkansela ng sesyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Kung pagbabatayan anya ang mga panuntunan, kailangang abisuhan rin ng Senado ang Kamara kung hindi sila magko-convene ng sesyon. Ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days
before you cancel a session. And there has to be a very good reason for canceling a session. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pupunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Sa gitna ng gulong ito sa Senado, may apela si Pangulong Marcos sa mga mambabatas. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. Look, Pinasinungalingan naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga ulat na nakakarating sa Malacanang na hindi natatalakay ng Senado ang mga mahalagang panukalang batas dahil sa isyu ng kawalan ng sesyon. Binigyan diin ni SP Cayetano na handa ang Senado na pagtibayin ang mga priority legislation anumang oras basta't handa na ang mga ito mula sa panig ng ehekutibo. Gusto ko lang linawin po kasi kung tama yung reports na nabasa ko hanggang Malacanang, may mga bills daw na importante ang uplift, paano daw matitake up yun kung walang sesyon. I'd like to confirm that at least twice, pinabot namin sa Malacanang. Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago, sila pong hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. And assuming may bills po sila, sa committee po muna lalabas yon. So, ito lang ay confirmation na ang pinararating sa Malacanang at pinaparating sa ating Pangulo ay mga maling impormasyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maging mapagmatyag sa mga susunod na mangyayari sa Senado. Ito ang panawagan ni Senator Rodante Marcoleta sa publiko habang isinasagawa ang serye ng mga pagdinig tungkol sa integridad at korupsyon sa bansa. Binigyan din ni Senator Marcoleta na ito na marahil ang huling pagkakataon upang manaig ang katotohanan at katwiran. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta. Hindi pinagbigyan ng Sandigang Bayan 7th Division ang motion to lift precautionary hold departure order na inihain ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Nakasaad sa motion ng mambabatas na long overdue na ang kanyang medical consultation sa Singapore matapos sumailalim sa angioplasty. Ngunit ayon sa Anti-Graft Court, bigong makapagbigay ng sapat na basihan si Representative Romualdez para masabing urgent o kailangan itong lumabas ng bansa para sa medical check-up. Hindi rin ito maayos na naipaliwanag kung bakit sa ibang bansa panais magpasuri ng kongresista. Isa umanong malaking personalidad na sangkot sa anomalya sa flood control projects ang nakatakdang sampahan ng reklamo ng Department of Public Works and Highways bukas, araw ng Huwebes. Tumanggi naman si Secretary Vince Dizon na pangalanan ng mga respondent sa bagong kaso. Ngunit sinabing high profile ang mga ito at mula sa Bulacan. Ang mga kaso ay ihahain sa Malolos Regional Trial Court. At ngayon, nakikita nyo na yung, kumbaga, yung nagiging resulta. No? Meron ng mga bagong kasong final nitong nakaraan, meron pang mga padating na kaso. In fact, tomorrow, meron ulit ifa-file sa Bulacan naman. No, hintayin nyo na lang kung sino, kasi malaking isda din. Hintayin nyo na lang bukas. Inilipat na ng ospital sa dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan kagabi. Ito ay dahil sa kakulangan ng gamit sa Philippine National Police General Hospital na maaaring tumukon sa pangangailangan medikal ng dating kalihim. Ito ang balita ni Lea Ilagan. The laboratory results showed an elevated heart enzyme which raised concern for a possible heart condition. Wala
na sa pangangalaga ng mga doktor sa Philippine National Police General Hospital si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan. Ayon kay PNP Health Service Director, Police Brigadier General Portia Manalad, inilipat ito bandang alas 11 kagabi sa Medical City sa Ortigas, Pasig. Pumapalo kasi aniya ang BP nito sa 140 to 168 over 70 to 100. Sinabi naman ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco na mismong PNP-GH ang humiling sa Sandigan na mailipat ito ng ospital. Hindi umano matutugunan ng PNP-GH ang heart condition ni Bunoan. Ang hospital po natin is a level 2 facility. Kulang po ang facility natin, equipment for some specialized care and test po. Gayunman, personal choice umano ng kalihim ang Medical City. Sinabi pa ni Colonel Co na aprobado ng korte ang paglipat kay Bunoan ng ospital. Nilinaw naman ng PNP na hindi ito nangangahulugan na mananatili na siya sa ospital. Hinihintay pa aniya ng pambansang pulisya ang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division sa hirit o hiling ng kampo ni Bunoan na hospital arrest. Wala pa pong approval. That information is not yet with us and it will be up to the Sandigan Bayan to decide. So we defer to the decision of the Sandigan Bayan. Pagamat nasa ospital, tiniyak ng PNP na bantay sarado pa rin ng mga pulis ang kalihim at wala itong matatanggap na special treatment. Opo, babantayan po siya full since he is in our under our custody. Of course, kailangan po for his own safety ay babantayan po ng ating kapulisan si Ex-Secretary Bunoan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan na ni expelled Congressman Kiko Barzaga na dumulog sa Supreme Court kaugnay ng pagpapatalsik sa kanya sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kahapon, nagdesisyon ang Kamara na tanggalin ang dating mambabatas dahil umano sa paglabag sa panuntunan ng Kongreso at Code of Conduct for Public Officials and Employees. Ito ang balita ni JB Nunez. I've been recommended to question it in the Supreme Court. Will you? I have no plans yet. Wala ka pang decision, pero it's open. Well, I'm open to everything. Yung mga ganun pag-uusapan muna namin. Hindi pa tapos ang laban. Tila ito ang nais ipahiwatig ni Congressman Kiko Barzaga matapos patalsikin kahapon sa Kamara. Ayon sa batang mambabatas, balak niyang idulog sa Supreme Court ang naging desisyon ng mababang kapulungan sa kanya. Kahapon sa botong 265 na pabor, 14 na tumutol at 8 nag-abstain, natanggal ang neophyte lawmaker mula sa Cavite. Sinasabing lumabag ito sa panuntunan ng Kamara at Code of Conduct for Public Officials and Employees. With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report number 298 are hereby adopted. Madam Chair, Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report number 298. Naniniwala naman si Barzaga na may kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyari sa kanya. Ngunit nang tanungin ito kung may ebidensya ba siya sa kanyang paratang, tugon nito, I don't have any personal grievances against my fellow congressman kasi utos talaga ito ng Malacanang at kung hindi sila susunod baka matanggalan sila ng budget. Marcos whose son is the majority leader. Bunsod ng kanyang pagkakatanggal, ipinaliwanag naman ng Commission on Elections o COMELEC na obligado silang magsagawa ng special elections sa nabakanting posisyon ni Barzaga. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, maaari itong isagawa ng August 22 at hindi lalagpas ng August 29. Ngunit pag-amin ni Chairman Garcia, wala na silang pondo para rito. Nasa 200 million pesos ang sinasabing maaaring gastusin sa special election para hanapan ng bagong kinatawan ang ika-4 na distrito ng Cavite. Diyan po kasi sa Dasmariñas, ang kabuuan ng mga populasyon ng voting population o yung botante ay 437,730. Medyo malaki-laki po ito.
Nilinaw din ni Chairman Garcia na kung magkakaroon ng special election, maaari pa rin kumandidato sa eleksyon si expelled Congressman Barsaga. Pwede siya mag-file sapagkat yung kanyang pagkakatanggal sa pagiging kongresista ay hindi po perpetual disqualification to hold public office. Isa rin po yan sa napag-usapan kanina ng Commission and Bank. Samantala, si Vice President Sara Duterte naglabas ng open letter kaninang umaga kay expelled Congressman Barsaga na kilalang taga-suporta ng mga Duterte. Sa mensahe ni VP Sara, sinabi nito kay Barsaga na being different is okay. Hindi niya siya maiintindihan ng lahat, pero ang mahalaga ay naging tapat ito sa kanyang sarili. Kakaibaan niya si Barsaga dahil hindi ito convicted sa child abuse, hindi nag-uwi ng maleta, hindi pinayagan ang droga at alkohol sa kanyang opisina at hindi pumayag sa korupsyon at oppression. Si Presidential Sister Senator Amy Marcos naman naglabas ng tula na alay sa dating mambabatas. Gumamit pa ng irony ang senadora sa salitang nakakagulo at maingay. Sinabi niyang nakakagulo si Barsaga sa pangungurakot at maingay dahil nakakakita ng nakawan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ng Israel ang aplikasyon ng Pilipinas para sa posisyon sa United Nations Security Council o UNSC. Kinumpirma ito ni Israel Ambassador to the Philippines, Dana Kursh. Bukod sa Pilipinas, may aplikasyon din ang Kyrgyzstan para makuha ang nag-iisang pwesto sa UNSC na nakalaan sa Asia-Pacific Group para sa taong 2027 to 2028. I know that now Secretary Lazaro is now waiting for the decision. We met other ASECs that are dealing with that, and we are keeping our fingers crossed together with them that he will take this important leadership role. Nakatakdang maghalal ang UN General Assembly ng 5 non-permanent members o ang tinatawag na incoming 5 bilang kapalit ng outgoing members sa magtatapos ng termino ngayong taon. Ang UNSC ay binubuo ng 5 permanent members, 10 non-permanent members na responsable sa pagpapanatili ng international peace and security. Nananawagan ang mga kaanak ng mga biktima ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga para sa hustisya at tulong na mapanagot ang may-ari ng gusali at iba pang responsable sa insidente. Humihingi sila ng legal na tulong para umusad ang kanilang reklamo. Mula sa Pampanga, ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, nakipag-ugnayan na ba ang may-ari ng gumuhong gusali doon sa mga kaanak ng mga biktima? Monica, sabi nung abogado ng may-ari ng gusali ay nakikipag-ugnayan na sila sa mga kaanak. Sabi naman ng mga kaanak hanggang ngayon wala pang tulong at nakikipag-ugnayan sa kanila. Justice for the family and the victims! Justice for the family and the victims! Justice for the family and the victims! Hustisya ang sigaw ng mga kaanak ng mga biktima ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Halos 2 linggo na ang nakalilipas. Ayon kay Alvin Azarcon, tagapagsalita ng pamilya ng mga biktima, mula nang gumuho ang gusali hanggang sa kasalukuyan, hindi pa humaharap sa kanila ang may-ari, contractor o kahit sino mang kinatawan ng mga ito. Anya wala ring kumakausap sa kanila hinggil sa insidente. Dagdag pa niya, wala anumang tulong na inalok sa kanila ang may-ari o contractor. Sa ngayon, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, barangay at lokal na pamahalaan o LGU lamang ang nagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kamustahin niyo naman po kami ng mga pamilya kasi 9 days na po yan, di ba? So paano naman po nag-aantay po kami ng mga pamilya namin dito na isa-isa pong nilalabas na wala ng buhay, na halos naaagnas na po yung mga katawan, may sanggol pa po. So, di ba, sana po managot ang dapat managot.
Humihingi rin sila ng legal na tulong na magsisilbing gabay ng mga hakbang na dapat nilang gawin at magtatanggol sa kanila sa reklamong balak nilang hiain laban sa may pananagutan sa pangyayari ng pagguho. Sa kasalukuyan, wala pa silang abogado at hindi pa rin nila alam kung paano sisimulan ang mga legal na proseso kaugnay ng kanilang kaso. At kung maaari rin po sana na kung meron pong gustong tumulong sa amin para magkaroon po kami ng attorney na tutulong po sa kaso na aming isasampa sa mga responsable sa trahedyang ito. Nananawagan din po kami po ay mga mahihirap na tao lamang na wala po kaming kakayahan upang mag-provide at iba-iba po yung mga lugar ng mga pamilya ng mga biktimang ito. Sana naman po may magkawang gawa na tulungan nyo naman po sana ang bawat isa sa amin. Mariin namang itinanggi ng abogado ng may-ari ng gusali ang aligasyon. Anya, naglagay na sila ng makeshift o temporary office ang construction o contractor malapit sa tabi ng gumuhong gusali. Katunayan, 2 na ang humingi ng burial assistance sa mga pamilya ng mga biktima. Nakikipag-ugnayan na rin umano sa ang pamilya ng gwardiya ng gusali na naka-duty noong araw ng pagguho. Hindi po totoo yun. Kasi nandun po yung aming team at may lumapit po sa kanila. Kinoordinate na po ng team namin na nandun yung pong abogado ng kontratista, si Atty. Manguera. In fact, meron pong nagpa-schedule ng meeting sa kanya. Ang pamilya naman ng construction worker na si Jeffrey Esponga at asawa nito na si Renalyn Abayon galing pa ng Bislig City, Surigao del Sur at Villarreal, Samar. Nangutang lang ng pamasahe para makarating dito sa Luzon. Balak sana nilang iuwi ang labi ng kanilang mga kaanak sa kanilang probinsya. Bukod sa mag-asawa, kasama rin ang kanilang 9 na taong gulang na anak na lalaki at 11 months old na sanggol na natabunan. Nakitang magkakasama ang mga biktima samantalang ang sanggol ay nasa duyan pa na wala ng buhay. Sa ngayon hindi pa rin nila nakukumpirma kung ito nga ang kanilang mga hinahanap na kaanak. Sabi naman kasi daw ng foreman, pwede isama yung pamilya, kaya po sinama po yung pamilya niya. Sobrang hirap po. Lalo na ngayon, pares kami nag-claim pamilya ni Kuya Jeffrey at pamilya ko po. So, masakit po sa pakiramdam kasi ayaw namin paghiwalayin sila, pero kailangan maiuwi si Kuya Jeffrey sa pamilya niya. Kailangan rin namin maiuwi yung kapatid ko doon sa amin. Maghatian na lang po din kami. Si Jasmine, doon na lang po kay Kuya Jeffrey. Kasi unfair naman para sa kanila na dadalhin namin lahat. May nahanap daw na 4 na isang pamilya na 4 sila. Sabi ko, feel ko sila kuya na tot kasi sila lang naman yung may baby doon sa nila trinatrabahoan. Nakita daw yung bata na nakayakap sa ina. Yun sabi ko, yan na ata. Sila kuya na ata yan. Super, napaka-supportive niya sa akin. Napaka-supportive niya sa akin. Kahit pagkakapi na lang, pag-ano na lang ng umaga, pagkakapi, tatawagan niya ako, bunso, kumusta ka na? Malayo kami sa inyo. Hindi kami makatawag kasi walang load. Sobrang napakasakit mawala ng kuya na palagi nakasuporta sa'yo. Ayon sa Unified Command Center, naaabot na nila ang septic tank kung saan ginawa itong pansamantalang tulugan ng mga construction worker. Sa ngayon, umabot na sa 25 ang na-retrieve na labi. 11 dyan ay hindi pa rin natutukoy ang pagkakakilanlan. Pahirapan na rin, Monica, ang pag-identify sa mga labi dahil nasa state of decomposition na ang mga ito. At kanina umingi rin tayo ng permiso doon sa abogado ng may-ari kung pwede ba nating ibigay yung kanyang numero doon sa pamilya ng mga biktima para sila na ang direktang kumuusap sa kanila dahil posibleng nagkakaroon lang ng miscommunication at kaya hindi sila nakakapag-usap. At pumayag naman ito at kanina nakausap na natin yung ilan sa mga pamilya at ayon sa abogado ng may-ari nasa 150,000 yung binibigay nilang burial at funeral assistance. At ang duda ito namang mga pamilya ng mga biktima, nagdududa sila dahil
baka posibleng niya lang i-atras o hingin sa kanila ng pag-atras ng demanda kapag kinuha nila itong alok ng may-ari ng gusali. Sa ngayon ay nakakaranas ng malalakas na pag-ulan kanina dito, pero tuloy-tuloy lang itong ginagawang operasyon dito at ngayong kanina nga ay may mga na-retrieve pa na mga labi. Diyan muna ang latest mula dito sa Angeles City sa Pampanga. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Pansamantalang nag-offline ang Land Transportation Management System o LTMS portal ng Land Transportation Office ngayong araw. Dahil dito, tigil operasyon ng ilang mga serbisyo kabilang ang renewal ng driver's license, rehistro ng mga sasakyan at lahat ng may kaugnayan sa ancillary services. Nagpapaalala ang LTO sa mga gumagamit ng LTMS portal na ipagpaliban muna ang kanilang transaksyon. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahati ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez na nasa Ho Chi Minh City, Vietnam. Magandang araw sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Hindi dapat ipagwalang bahala ang nalalapit na pag-iral ng El Nino ayon sa United Nations World Meteorological Organization o WMO. Ayon sa mga opisyal ng ahensya, posibleng mauwi sa global economic crisis ang extreme weather events na kaakibat nito, kaya ngayon pa lang ay dapat maghanda na ang mga bansa. Ito ang balita ni Nerissa Dando. The science is clear. El Nino is arriving on our doorstep in the coming months with 90% certainty. The world must treat it as the urgent climate warning it is. Nagbabala ang United Nations Climate Agency na World Meteorological Organization o WMO sa pag-iral ng matinding El Nino phenomenon na magdudulot ng extreme weather events sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres, ito ay isang urgent climate warning kaya dapat madaliin na ng mga bansa ang kanilang paghahanda. El Nino conditions will pour fuel on the fire of a warming world. Impacts will hit even harder, travel even further, and cross borders with devastating speed. Batay sa ulat ng World Meteorological Organization o WMO, 80% natiyak na ang pag-iral ng matinding El Nino simula ngayong buwan ng Hunyo hanggang Agosto. Maaari pa itong tumagal at umabot sa 90% habang papalapit ang Nobyembre. Ang El Nino ay isang weather phenomenon kung saan tumataas ng 2 degrees Celsius kumpara sa normal ang surface temperature sa dagat Pasipiko na maaaring makapagpabago ng temperatura at klima sa lupa. Ayon sa WMO, hindi ito dapat ipagwalang bahala. El Nino conditions are developing in the tropical Pacific and are expected to influence weather and climate patterns. Posible itong magdulot ng matinding tagtuyot, heat waves at matitinding bagyo na mas malakas pa kaysa dati. Babala ng WMO, mas mabibigat na ulan ang mararanasan sa bahagi ng South America at Estados Unidos, sa ilang bahagi ng Africa at Central Asia. Matinding tagtuyot naman at wildfires ang inaasahan sa mga lugar sa Australia, Central America, Indonesia at ibang bahagi ng South Asia. Samantala, mas malalakas na bagyo ang nakikita ng ahensya na posibleng mabuo sa Central at Eastern Pacific dahil sa Super El Nino. Bukod sa mga sakuna, nagbabala rin ang United Nations sa malaking impact ng El Nino sa ekonomiya ng mga bansa. Kaya nga ayon kay UN Secretary General Guterres, ang El Nino ngayong taon ay dapat paghandaan gaya ng paghahanda sa isang napipintong krisis. The only effective response is climate action equal to the crisis. Ending the addiction to fossil fuels, accelerating the shift to renewables, protecting the most vulnerable, and delivering early warning systems for all. Nerissa Dando, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanganganib sa mas malalaking pag-atake ng Russia ang Ukraine, ngayong kakaunti na lang ang air assets nito. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, umaasa na lang sila ngayon sa tulong ng mga kaalyadong bansa
na patuloy na i-intercept ang missiles ng Russia. Ito ang balita ni Bradley Rabuza. На жаль, рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет. Були влучання. Naubusan na ng supply ng missiles ang Ukraine. Ito ang pag-amin ng napapailing na lang na si Ukraine President Volodymyr Zelensky kasunod ng aniyay brutal na pag-atake ng Russia sa Kyiv. Sa buong magdamag ng Lunes, oras sa Ukraine, 70 ballistic missiles at aabot sa 600 missiles ang pinakawalan ng Russia. Ayon sa Ukrainian President, wala silang kakayahang salagin ang mga ito kaya hindi na nila nagawang proteksyonan maging ang mga komunidad ng mga sibilyan. Sa siyudad ng Kyiv, 18 ang nasawi at mahigit 6 na po ang sugatan. Inaasahang tataas pa ang nasabing bilang. Ang pag-atake ay kasunod ng panawagan ng Russia sa lahat ng foreign nationals sa Kyiv na lisanin ang syudad dahil sa gagawing pag-atake. Kaya nga, ganun na lang ang panawagan ng Ukrainian leader ng suporta sa mga bansang kaalyado nito na tumulong sa pag-intercept ng mga dumarating na drones at missiles sa kaligtasan ng mga sibilyan. Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривогу. Всім партнерам разом, усім в Європі потрібно і надалі працювати, щоб були ракети для нашої ППО, щоб були необхідні системи і життєво важливі розвіддані та інші речі, які допомагають рятувати життя людей. Samantala sa kanyang pagharap sa United States Senate, sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na hindi unlimited ang kakayahang militar ng Amerika. Tugon ito ni Rubio sa issue kaugnay ng Ukraine. Giit ni Rubio, dapat kumilos din ang North Atlantic Treaty Organization o NATO para sa gyera sa Europa na ngayon ay kinakasangkutan ng Russia at Ukraine. Magugunitang sumulat si President Zelensky kay US President Donald Trump at sa US Congress para sa tulong ng karagdagang military assets. I also remind everybody the United States government is not a charity. We are not here to play social worker. We are here to win. Samantala, mariin at payak ang pahayag ng tagapagsalita ni Russian President Vladimir Putin na si Press Secretary Dmitry Peskov. Isa lang aniya ang dapat gawin ni Zelensky para matigil na ang gyera sa pagitan ng kanilang mga bansa. Iyon ay paalisin ang Ukrainian troops sa lahat ng teritoryo ng Russia. Войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов. Bradley Rabuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mariing itinanggi ni US Secretary of State Marco Rubio ang paratang ng isang US Senator na nagmamakaawa ang US sa Iran para sumang-ayon na sa kasunduan. Pinabulaanan rin ni Rubio ang balitang tumigil na sa pakikipag-usap ang Iran sa Amerika dahil sa ilang hindi matanggap na kasunduan o kondisyon. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Kinontra ni United States Secretary Marco Rubio ang iginiit ni Democratic Senator Cory Booker na umano'y pagmamakaawa ng Amerika sa Iran na pumirma sa kasunduan. Binatikos ni Booker ang hakbang ng Trump administration ng pakikipagtrato sa Iran na itinuturing pa namang pinakamalakas na bansa sa mundo. Ngunit tila nasukol na ng Iran at wala na itong magawa para patigilin ito sa pag-atake. We are the strongest nation on the planet Earth, and we're in a stalemate with Iran. And now we're begging to get back into a deal that you all trashed in the first place. There's no one begging, or no one's begging for anything here. The Iranians might be begging because their economy's losing hundreds of millions of dollars a day. That they are losing. Understand, Iran had street protests going on before all of this started. All of those factors, economic factors in Iran, are far worse today than they were 6 months ago. Ipinunto rin ng ilang mambabatas ang isang probisyon ng kasunduan kaugnay ng pagbawi ng sanctions sa Iran. Nangangamba ang US senators na lalo pang lumakas ang Iran kung mabibigyan ito ng pagkakataon sa dagdag na pondo. Paliwanag ni Secretary Rubio, mangyayari lang depende sa kondisyon. There's international sanctions, there's congressional sanctions, there's executive sanctions. So some we can release and some we cannot. But any sanctions relief is condition-based, which is their nuclear program. So yeah, look, Iran is being sanctioned because they enrich uranium.
Kaugnay naman ng Strait of Hormuz, sinabi ni Rubio na hindi ito sakop ng pagbawi ng sanctions. Ayon sa US official, nasa kritikal na sitwasyon na ngayon ang ekonomiya ng Iran dahil sa ipinatutupad na blockade ng US dahil hindi ito makapagpasok at makapaglabas ng kalakal at langis. Ang kapalit ng pagbubukas ng Strait of Hormuz o kung titigilan ng Iran ang pagharang sa US-Israel-linked vessels sa strait, ayon kay Rubio, ay babawiin naman ng US sa blockade nito sa mga pantalan ng Iran sa Persian Gulf at Gulf of Oman. We have a blockade on Iranian oil leaving. And the reason why we have a blockade on Iranian oil leaving is because they closed the straits. If they open the straits, and by open the straits, understand what we're saying. It's saying you're not going to threaten to shoot at commercial vessels of civilians and create, ecological disaster. If they end that, we lift the blockade. Kapag aniya pumayag ang Iran sa nasabing probisyon, saka palang uusad ang negosasyon upang matalakay ang patungkol sa nuclear program. Kaya nga, wala aniyang magagawa ngayon ang Iran kundi pumayag sa kasunduan na iniaalok ng Amerika. Sa pinakahuling post ni US President Donald Trump, pinabulaanan nito na natigil ang US-Iran negotiation. Ayon sa US leader, ngayon na ang tamang panahon para makipagkasundo ang Iran at hindi na ito dapat patagalin pa. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ligtas na sa posibleng radioactive leak ang Baraka Nuclear Power Plant sa United Arab Emirates. Sa pagbisita ni International Atomic Energy Agency o IAEA Director General Rafael Grossi sa planta, tiniyak niyang naiayos na ang bahagi ng electrical unit na tinamaan ng drone noong May 17. Ang nasabing tama ay ilang metro lang ang layo sa Unit 3 reactor ng planta. Muling nanawagan si Grossi sa mga naglalabang panig na iwasan ang lugar na malapit sa mga plantang nuklear upang maiwasan ang malubhang panganib ng radioactive leak. Of course, for us at the IAEA, nuclear plant should always be preserved and attacks on nuclear facilities and nuclear power plants are completely unacceptable. We are here, we are supporting Baraka and their professionals. We thank them for their professionalism and we will continue making sure that the 7 fundamental pillars for nuclear safety are always observed. At yan ang mga balita mula sa labas ng Pilipinas. Mula rito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Giniba na ang isang proyekto na ipinatayo ng mga Diskaya matapos matiyak na ito ang nagpapalala ng baha sa ilang lugar sa Quezon City. Bukod dito, may iba pang proyekto ang nasa listahan ng lokal na pamahalaan ang itinuturong dahilan ng pagbaha sa lungsod. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Yung bago pa po magkaroon ng pumping station, hindi naman po kami gaano binabaha. Bumaha man lang, madali lang mawala yung tubig. Tapos po, nagkaroon ng pumping station, grabe po, konting ulang baha na, mataas na kagad. Abot na minsan hanggang ikalawang palapag ang taas ng pagbaha sa Talayan, Quezon City na katabi mismo ng Matalahib Creek. Ayon sa residente sa Talayan Riverside na si Christy Bacani, nagsimulang lumala ang pagbaha sa kanilang lugar nang ipatayo ang pumping station sa Matalahib Creek noong June 2024. Layan sana nitong ibsan ang mga pagbahang nararanasan sa lugar kapag tumataas ang tubig sa San Juan River at umaagos papasok sa creek o sapa dahilan ng pag-apaw nito sa komunidad. Ngunit sa halip na makatulong na mawala ang baha, sinabi ni Christy na higit na lumalala ito kapag lumalakas ang buhos ng ulan. Kinakabahan po kami. Kasi siyempre, di namin alam kung hanggang tataas ba o ano. Dito sa isang komunidad sa Talayan Riverside, nakararanas ng grabing pagbaha
simula nang maitayo nga itong pumping station dun sa Talahib Creek at naglagay pa sila dito ng tali upang kapitan kapag bumabaha dito dahil umaabot ng hanggang 1 at 2 palapag ang tubig baha na nararanasan dito ng mga residente. Paliwanag ni Public Works Secretary Vince Dizon, mali ang pagkakagawa ng pumping station kaya nagdudulot ito ng pagbaha sa lugar. Kasi Diskaya project ito eh. Ang problema nun, nung hindi pa natin tinatanggal yung mga harang dyan, yung tubig sa Matalahib Creek, hindi gumagalaw. Hindi gumagabas mula Tagayan, no? Matalahib Creek, pagabas ng San Juan River dito. So nangyayari, yung mga residente natin doon sa kabila, talagang binabaa kasi hindi umaagos yung tubig. Bunsod nito, giniba ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang ilang bahagi ng istruktura ng pumping station na humaharang sa daluyan ng tubig sa Matalahib Creek. Ang nasabing flood control project ay ginawa ng kumpanyang St. Timothy Construction na pag-aari ng mga Diskaya. Ngunit hindi naman ito natapos at napakinabangan matapos umanong abandonahin ang proyekto. Ngayon, natapos na yung paggiba. And dahil doon, plus yung dredging, kitang-kita kagad yung epekto na lumalim yung San Juan River, umagos yung tubig. Tiniyak naman ng DPWH Secretary na patatayuan pa rin nila ng floodgate ang Matalahib Creek upang hindi umagos ang tubig mula sa San Juan River kapag malakas ang ulan. Iginiit naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na sa una pa lang ay pinatigil na nila ang proyekto ng mga Diskaya sa pamamagitan ng cease and desist order. Ngunit natuloy pa rin ito sa kabila ng mga hakbang ng Local Government Unit o LGU na nagpalala sa baha sa lugar. Submitted to him a list of all of the infrastructure projects that were constructed na tingin namin based on our studies with our city engineers nakasama sa pagbaha sa aming pong lungsod, and this is one of them. But marami pa yun na binigay ko po kay Sec for his study, no? Inaasahan ng DPWH at QCLGU na sa patuloy na pagkukumpuni ng Matalahib Creek, pumping station at mga paghuhukay sa San Juan River, maiibsan nito ang mga pagbaha sa mga karatig lugar sa lungsod. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaksidente ang isang rider at angkas nito dahil sa bahagyang pagsilip sa cellphone. Isang medical responder ng UNTV News and Rescue ang nagkataong papasok sa trabaho ang napadaan sa lugar kaya agad itong nagbigay ng paunang lunas sa biktima. Ito ang balita ni Lisel Nael. Isang 27 anyos sa babaeng pasahero ng MC Taxi ang nasugatan matapos masangkot sa isang aksidente. Nangyari ang aksidente malapit sa Gate 4 ng Valle Verde 4 sa Barangay Ugong, Pasig City, bandang alas 12:30 ng tanghali at 2 ng Hunyo. Paglagpas ko nga lang po doon sa mga kumpulan ng mga sasakyan, nakita ko mayroong basag na plant box at saka may nakatumbang motor at may babae na nandun sa may gilid ng gutter. So, ang initial na naging assessment ko, may bumanggang motor doon sa plant box. Saktong napadaan ng isang off-duty emergency medical responder ng UNTV News and Rescue sa lugar ng insidente. Humingi ito ng pahintulot sa security guard at sa pasyente upang makapagbigay ng agarang tulong. Agad inassess ng responder ang kalagayan ng biktima. Sa pamamagitan ng rapid assessment, tiniyak ng EMR ang mga posibleng injury ng biktima. Chinek ko yung kanyang ulo hanggang sa balikat, hanggang dito sa kanyang katawan. And chinek ko rin yung kanyang tiyan kung may matigas. Kasi kung may maobserbahan ako matigas doon, masasabi natin na may internal bleeding si ma'am. Pero nung sa pag-assess ko naman is wala naman ako nakapang matigas sa loob ng kanyang tiyan. Then diretso ako hanggang doon sa
sa paa ni ma'am, and doon meron siya ng chip complaint. Masakit yung kanyang paa, bandang thigh. Dahil sa iniindang sakit sa kanang hita at paa, siniguro ng off-duty EMR na masuri rin ng maigi ang mga bahaging ito. Nagpaalam mo kayo ma'am na gugupitin ko para i-inspect and expose ko yung kanyang iniinda, yung pinaka-chip complaint. In-inspect and expose ko, meron din talagang yung kamay niya is malamig yung parte na yon. Then chine-check ko rin po yung kanyang capillary refill is negative din. Matapos matukoy ang mga posibleng injury ng biktima, agad din niyang binigyan ng paunang lunas ang braso at kamay ng pasyente. Yun yung naging priority ko, yung kanyang kanang kamay, kasi una, malamig yung parte ng kamay niya na yon, and yung kanyang paa naman is na-move niya yung kanyang kaliwang paa. So, ilang minuto ang lumipas at dumating sa lugar ang MMDA ambulance upang tumulong sa pagresponde sa pasyente. Ginamit ng rescuers ang anatomical splint sa paa ng biktima. Ayon naman sa kwento ng MC taxi driver, sandali lamang siyang sumilip sa map application ng kanyang cellphone nang bigla na lamang diretsong bumangga ang kanyang motorsiklo sa isang concrete plant box. Matapos mabigyan ng paunang lunas, magkatuwang na inilagay sa backboard at inilipat sa stretcher ng off-duty UNTV responder at MMDA responders ang pasyente. Agad dinala ng MMDA ambulance ang babae sa ospital para sa karagdagang atensyong medikal. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinaalam na ng Tindig Pilipinas sa International Criminal Court ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga personalidad na umano'y may kinalaman sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag ng grupo, baka maaaring makatulong ito sa isinasagawang investigasyon ng ICC sa kaso ng senador. Kabilang sa mga inireklamo kanina sa Ombudsman ay sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska. For information lang po, alam ko pinag-aaral po yung posibilidad na maging involved din yung ICC dito sa issue of obstruction of justice, pero hindi naman it's for as courtesy lang din naman po since involved party din sila dito sa case. Tiniyak naman ng Department of Justice na magpapatuloy ang fact-finding investigation ng kanilang panel of prosecutors patungkol sa mga nangyaring insidente sa Senado mula May 11 hanggang 14. Bukas din sila na tumanggap ng mga ebidensya na makatutulong sa investigasyon at ang mga lalabas na resulta mula rito ay manggagaling sa kanilang independent assessment. Ikinatuwa ng mga kongresista ang nangyaring pagbabago sa Senado matapos ang 2 araw na walang sesyon. Samantala, hindi nila dapat maantala ang pagdaraos ng ika-5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo. May tensyon man sa Senado. Ito ang balita ni Rosalie Coz, live. Rosalie, ano ang reaksyon ng mga kongresista sa nangyaring development sa Senado? June, ikinatuwa ng ilang kongresista yung mga pinakahuling pangyayari ngayon sa Senado pagkatapos makapagsagawa ng sesyon, makapagluklok ng bagong liderato at makapag-adjourn sine die. Sa isang pahayag ni House Speaker Faustino Boji III, kumpiyansa itong sa pamuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, maipagpapatuloy ng Senado ang mandato nito sa konstitusyon ng may integridad, independence at dedication para sa interes ng publiko. Ayon naman kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party Representative Percy Sandanya, sa wakas tapos na ang Senate flex na tinatawag niya. Tapos na rin anya ang pamayani ng kadiliman at back to work na dapat. Giit naman ni Bicol Saro Party Representative
Representative Terry Ridon, isang House Prosecution Panel member, handa na sila para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Hulyo sa ilalim ng sinumang liderato ng Senado at presiding officer ng Senate Impeachment Court. Nakatuan din anya ang prosecution sa mga ebidensya, constitutional process at napapanahong resolusyon sa impeachment trial. Samantala, ayon naman kay House Deputy Speaker at Bacolod City Representative Albi Benitez, kailangang matuloy ang State of the Nation Address o SONA at hindi dapat makahadlang ang anumang sitwasyon sa Senado. Ginawa nito ang pahayag sa gitna nga ng mga pangyayari sa upper chamber. Sa June 6 hanggang July 26, 2026, ang itinakdang sine die adjournment ng first regular session ng 20th Congress. Sa July 27 naman ang pagbukas ng second regular session. Ito rin ang araw kung kailan nakatakda ang ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At the end of the day, the SONA must push through. Okay, whether the Senate is there or not, I'm sure there are legal remedies on how to go about it. In other words, hindi na namin kasalanan na wala sila, di ba? And I think we'll find ways that the SONA will happen. Sa Article 7, Section 23 ng 1987 Constitution, nakapaloob ang taunang ulat sa bayan ng Presidente ng Pilipinas. June, kung kanina pa natapos o nag-adjourn sine die ang Senado, ngayon sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin yung huling sesyon sa plenaryo ng Kamara at naipasa na nga sa huli at ikatlong pagbasa ang ilang panukalang batas, kabilang na dyan yung panukala kontra political dynasties, gayon din ang panukala kontra disinformation. Balik sa'yo, June. Maraming salamat, Rosalie Cos. Kasunod ng mga nangyari kanina sa Senate plenary, napalitan na rin ang mga committee chairmanship kabilang na ang Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, paano na yung nakatakda ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas? Ito ba itutuloy pa rin? June, ayon kay Senator Erwin Tulfo na siyang bagong talagang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi na matutuloy yung nakatakda ng pagdinig ng komite bukas. Matapos ideklarang bakante ang lahat ng posisyon kanina ng bagong mayorya, si Senator Erwin Tulfo na ang bagong pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee. I'm telling you, I'm the new Blue Ribbon Committee chair. Because there's a new Senate majority. Yung sinasabi po nila sila Senator Marcoleta, hindi na po sila majority, nasa minority. They only have 10. Dahil dito, inianunsyo ni Senator Tulfo na hindi natuloy ang naka-schedule sanang pagdinig bukas ng Blue Ribbon. Bilang bagong chairman ng komite, sinabi niyang ito ay inilipat sa Lunes, June 8 upang bigyan ng sapat na panahon ang mga miyembro na makapaghanda. There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ika nga may hokus-pokus. Ayon pa sa senador, kailangan munang sumailalim sa masusing pagsusuri o review ang listahan na inilabas nila Senator Pia Cayetano na mga inimbitahang resource persons upang matiyak kung mayroon ba talaga silang mahahalagang ibubunyag o itetestigo. Binigyang diin din ni Senator Tulfo na labag sa panuntunan ng Senado ang direktang paglalabas ng listahan ng mga imbitadong saksi sa media nang hindi muna kinokonsulta o binibigyan ng kopya ang mga miyembro ng komite. Pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sang-ayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number two, the proper way to invite resource persons, you do not
give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nilang invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may idadagdag, may papabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya you have to give me time until Monday next week. Giit pa ni Senator Tulfo na iligal na maituturing kung itutuloy ni na Senator Rodante Marcoleta ang pagdinig bukas. That's illegal na po yung kanyang tomorrow. We have already instructed the Senate, the OSAA, the Senate Sergeant at Arms, the Senate Secretary. Sir, sabi niya, Na all seats vacant na po, di ba? We declared it. So, illegal na po yung gagawin niya because there's already a new Blue Ribbon chairman. Samantala, sa huling social media live ni Senator Alan Peter Cayetano, iginiit niya na itutuloy pa rin nila ang nakatagtang pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. June, bago napalitan yung mga committee chairmanships kanina, kabilang yung Senate Blue Ribbon Committee, ay nakapagsenda ng invitation si Senator Pia Cayetano na siyang pinalitan ni Senator Erwin Tulfo ng mga invitation sa iba't ibang resource person, kabilang na si dating House Speaker Martin Romualdez at si Attorney Levy Baligod na siyang abogado noong 18 individual na nagpakilalang 18 Marines. Pero gaya nga ng binigyang diin kanina ni Senator Erwin Tulfo sa press conference kanina, hindi na itutuloy o hindi na matutuloy yung nakatakdasan ng pagdinig ng Blue Ribbon bukas. So ayan yung antabayanan natin dito sa Senado. Balik sa inyo, Jude. Alam naman natin, Jed, ngayon na hindi kinikilala ng grupo ni Senator Cayetano ang bagong majority. Papaano kung magpilit sila na ituloy nga yung hearing bukas ng Blue Ribbon Committee? Ano ang mangyayari kaya dyan? Kasi nga, nanawagan din kanina si Senator Cayetano ng prayer vigil, suporta sa mga kababayan natin. Ano ang magiging sitwasyon dyan bukas? Regarding with that, June, wait and see muna tayo sa kung ano yung mangyayari bukas kasi ang malinaw pa lang sa atin ngayon ay yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo na naninindigan sila na hindi itutuloy yung nakatakdang Blue Ribbon Committee hearing bukas na sinet ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano dahil sabi nila sila na nga yung bagong majority ngayon. At yun din, yung malinaw din sa atin na yun nga hindi tinatanggap ni Senator Alan Peter Cayetano na napalitan na yung chairmanship kaya iginigiit nila na tuloy pa rin yung pagdinig na itinakda nila. So aantayin natin kung ano ba yung mangyayari dito sa Senado, kung ipipilit talaga at kung paano pipigilan din ng bagong liderato yung pagdinig sana ng Blue Ribbon Committee. Jude. Maraming salamat, Jed Neresina. Kinilala ng palasyo ang pagbabago ng liderato at bagong majority block ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na ayon sa batas ang naging hakbang ng mga senador. Dagdag ng opisyal, tinututukan at nag-monitor ang Presidential Communications Office sa nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado kanina. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Pinatawan ng disciplinary action ng Kamara si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Ito ay matapos pagtibayin ng Kamara ang House Ethics Committee report at rekomendasyon sa pagsang-ayon ng 263 na mga mambabatas. Kabilang sa ipinataw kay Congressman Suntay ang disciplinary action na reprimand, pagsasagawa ng voluntary community service,
pagsailalim sa Gender Sensitivity Seminar ng House Committee on Women and Gender Equality at maglabas sa isang public apology sa aktres na si Ann Curtis. Nagugat ng ethics complaint sa kontrobersyal at inappropriate na pahayag ng mambabatas sa isang pagdinig sa Kamara. Dumating kanina sa huling araw ng sesyon ng Senado si Senator Francis Chis Escudero. Kasunod nito, agad na idineklara ang quorum at napiling Senate Pro Tempore si Senator Sherwin Gatchalian. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, anong mga pagbabago ang kasabay na pagtatalaga kay Senator Win Gatchalian bilang Senate Pro Tempore? Magandang gabi, Monica. Maraming pagbabago, no? Kabilang na po dyan yung pagpapalit ng mga chairmanship dito sa Senado, kabilang na ang masabi nating makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee na sana bukas ay magsisimula nga yung kanilang pagdinig. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagpakita sa huling sesyon ng Senado si dating Senate President Francis Chis Escudero kanina. Si Escudero ay kaisa-isang miyembro ng majority bloc ng kampo ni na Senate President Alan Peter Cayetano ang dumating sa sesyon. Dahil dito, Monica, idineklara na may quorum at nagkaroon ng sesyon. Sa simula ng sesyon, isinagawa ang roll call kung saan kinumpirma ang presensya ni Senator Chis Escudero at ng 10 iba pang mga senador. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President Pro Tem. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. Dahil sa pagdalo ng 12 miyembro ng Senado, opisyal na idineklara ang pagkakaroon ng quorum upang makapagpatuloy ang legislatibong gawain. Sa gitna ng reorganization, inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President Pro Tempore. Matapos ang kanyang panunumpa, kinilala din siya bilang Acting Senate President alinsunod sa mga panuntunan ng Senado dahil sa kawalan ng dating Senate President o ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isyu naman ng quorum, binanggit ni Senator Gatchalian ang jurisprudence o desisyon ng Supreme Court noong 1949 sa kasong Avellino versus Cuenco. Sa kasong ito, kinilala ng Korte Suprema na kapag may 12 miyembro ng Senado ay mayroon ng quorum. Ipinaliwanag dito na ang quorum ay maaaring ibatay sa mga aktwal na miyembrong narito sa bansa upang hindi mahadlangan ang serbisyo ng Senado. Sabi pa ni Senator Erwin Tulfo, sila na ang bagong majority sa Senado. Paliwanag nito, lumalabas kasi na 22 lang sila sa ngayon dahil hindi nakasama sa bilang sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Jinggoy Estrada. Of course, yes. Because the new majority, there's 12 of us. There's 12 of us. And then, another thing, did you hear Senator Chis abstained? Hindi naman So he did not abstain doon sa mga when Senator Win said na declare all committee seats vacant except for the Senate presidency. At dahil dito, sumailalim sa isang malawakang reorganization ng Senado ng Pilipinas matapos ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa liderato. Sabay nito, inihalal si Senator Juan Miguel Zubiri bilang chairman ng Committee on Rules. Pinalitan din ang mga namumuno sa ibang komite sa mataas na kapulungan. Kabilang narito si Senate Blue Ribbon Committee o ang Senate Blue Ribbon Committee na dati ay pinangungunahan ni Senator Pia Cayetano. Ang sesyong ito ay sinagawa ng mga bagong opisyal
na adjournment sine die ng unang regular na sesyon ng 20th Congress. Ayon sa bagong liderato, naging mahalaga ang pagtawag ng sesyon upang maiwasan ang posibleng paglabag sa konstitusyon matapos ang ilang araw na hindi pagkilos ng dating pamunuan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Senador Francis Chis Escudero upang tugunan ang kasalukuyang impasse o hindi pagkakasundo sa Senado na kanya ring tinawag na hindi katanggap-tanggap. Ayon sa Senador, ang matinding pagkakahati-hati sa politika ay nakahadlang sa mandato ng kanilang institusyon. Binigyang din ni Escudero na ang kanyang paninindigan ay hindi isang paligsahang pampolitika at wala siyang kinakampihang paksyon o alyansa. Sa halip, ang kanyang katapatan ay nasa institusyon ng Senado na kailangang unahin kaysa pansariling interes. Sa kanyang pahayag, nilinaw ni Escudero ang kanyang layunin, hindi ito usaping pampolitika. Wala siyang iniiwang grupo, pangkat o paksyon o sinasamahan. Dagdag pa niya, ang ganitong sitwasyon ay hindi maaaring manatili dahil direktang maapektuhan ito ang kakayahan ng Senado na gampanan ang tungkulin nito sa sambayanan. Monica, bukod doon sa mga pagbabago ng mga komite, pinalitan na rin yung kanilang Senate Secretary at ang panibago na ngayon ay si Ray Bannock Jr. At yung Sergeant at Arms, si Mau Aplasca, ay napalitan na rin ito. Ito yung suspended na Sergeant at Arms. Sa ngayon, ang pumalit sa kanya ay si Police Major General Alfredo Soto Corpus. At napansin din natin kanina, Monica, nagkaroon ng magkaibang posisyon itong si Senator Erwin Tulfo. Ang sinasabi niya, ang kasalukuyang Senate President ay si Senate President Alan Peter Cayetano pa rin. Subalit, dito sa isang post naman ni Senator Lacson, sinasabi niya na hindi na si Senator Cayetano ang Senate President ngayon sapagkat nga nagkaroon na ng pagbabago sa leadership kung saan binanggit nila yung desisyon ng Korte Suprema noong 1949. So abangan ng ating mga kasangbahay kung ano ba talaga ang mangyayari, lalo na ang itong magkabilang panig ay magkaiba ang posisyon, partikular dito sa posisyon ng pagsasagawa ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ng kampo nga ng grupo ng bagong leadership na sinasabi ay hindi na matutuloy ang iginigiit naman ng kampo ng nina Senator Alan Peter Cayetano ay tutuloy nila ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bukas. Yan ang ating update mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Wala sa quorum ang mga senador na magbotohan para sa bagong Senate President pro tempore. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, kulang ang bilang ng mga senador na nasa plenaryo nang isagawa ang voting. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Kadina, idineklara ng Senado ang quorum matapos dumating si Senator Chis Escudero sa plenaryo. Kinwestiyon rin ni Senator Cayetano ang pagdeklara kay Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President pro tem shall serve as acting president until the Senate shall have elected a new president. Hindi po sila maka-elect ng new president dahil wala po silang 13. Ulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-oath sa kanila. Ilang araw na lamang bago ang pagbubukas ng klase sa susunod na Lunes, abala na ang mga magulang sa paghahanda ng mga kakailanganing gamit pang-eskwela para sa kanilang mga anak. Dahil dito, kani-kaniyang diskarte ang mga magulang para lalo pang makatipid upang makumpleto ang mga kailangan ng kanilang anak sa pagpasok sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Pipiliin mo yung medyo mababa para nakakatipid ka. Si pangdagdag pa rin niya, pambili ng mga pangbaon niya, mga kailangan niya sa school pa. Lalo pang naghigpit ng sinturon ng mga magulang ngayong magbubukas na naman ang klase. 5 araw bago ang school opening sa Lunes, June 8.
Abala na sila sa pagkumpleto ng mga gamit pang eskwela para sa kanilang mga anak. Ang nanay na si Josephine, bitbit ang kanyang listahan ng school supplies na kinakailangan upang walang makaligtaan sa kailangan niyang bilhin para sa incoming grade 1 na anak. Yung importante lang ang pinamili ko eh. Kasi hindi pa naman yung kailangan, baka sa susunod pa yun. Saka may sa school kasi ng anak ko, binibase kasi nila sa magulang. Kung kaya, di pwede. Kung hindi kaya, walang problema. Kasi nangungupahan din kami. Ang nanay naman na si Aling Myra, piniling ipamili sa Divisoria Market ang kanyang 1,500 pesos na budget habang maluwag pa at hindi pa gaanong dagsa ang mga tao. Sa ganitong paraan, maaari niyang maikot ang mga tindahan kung saan maaari siyang makakita ng mas mura pang pagpipilian na gamit na pwede niyang mabili. Yung anak ko 3 beses ata o 4 na beses magpalit ng notebook. Kaya dito talaga mas magastos talaga. Yun nga, yung notebook kasi papalit tsaka mga ballpen. Si Mang Mario naman para makatipid, nagre-recycle na lamang ng ilang gamit na maayos pa tulad ng uniforme, bag at sapatos upang makabawas sa gagastusin. Be practical lang, sabi ko sa anak ko, nagagamit pa naman yung mga previous mo at hindi pa naman naluluma, then it's okay yun. Kasi hanggat nagagamit pa ang bagay, kaya pa magamit na mapapakinabangan. Ayon sa mga mamimili, kapansin-pansin ang bahagyang pagtaas ng presyo ng ilang mga school supplies. Kaya mas maingat sila ngayon sa paggastos at patuloy ang kanilang paghahanap ng mas murang alternatibo. Samantala, matumal pa rin ang bentahan sa ilang tindahan sa Divisoria dahil hindi pa ramdam ang dagsa ng mga mamimili ng school supplies. Sa ngayon, maluwag pa ang daloy ng mga tao sa mga bilihan, kaya hindi pa rin naaabot ang inaasahang peak ng benta ng mga nagnenegosyo. Sa totoo, wala pa rin, nangangapa pa rin, siyempre naghahabol. Mga namumuhunan, nahihirapan din kahit pa paano. Pasundot-sundot lang oras. Dadami, tas mawawala, dadami, tas mawawala. Gayunman, umaasa ang mga vendor na dadami ang mga mamimili sa mga susunod na araw, lalo na sa nalalapit na weekend bago ang pasukan sa June 8. Nag-ikot ang UNTV News and Rescue kanina sa Divisoria para tingnan ang mga kasalukuyang presyo ng school supplies. Ang presyo ng backpack ay naglalaro sa 250 pesos hanggang 450 pesos depende sa laki, kapal at quality. Habang sa lapis, ballpen at pambura, nagkakahalaga ang mga ito ng 10 piso bawat isa. 5 piso naman sa mga pansa, 12 pesos naman per roll sa plastic cover at markers. Naglalaro naman sa 35 pesos to 50 pesos ang presyo ng isang kahong crayons. 120 to 350 pesos naman ang presyo ng mga notebook na naglalaman ng 10 piraso per bundle. Depende rin ito sa kalidad kung ordinary o premium ang mga papel. Samantala, sa halagang 380 pesos hanggang 450 pesos, maaari na rin makabili ng school shoes na dihamak na mas mura kaysa sa mall. Habang sa mga uniforme naman gaya ng palda ay nagkakahalaga ng 150 to 250 pesos. Mayroon din namang pantalon na tig 200 hanggang 280 pesos. Samantala, 140 to 290 pesos naman sa polo at blouse. Makakabili na rin ng 3 pares na medyas sa halagang 50 pesos. Para sa mga gamit pananggalang sa ulan, lalo na ngayong pasukan tulad ng kapote at bota, nasa 250 hanggang 400 pesos ang presyo. Ayon sa ilang mga tindero, posible pang magtaas o magbago ang presyo ng mga gamit pang eskwela depende sa bugso ng demand sa mga susunod na araw. Ngunit handaan nila silang magbigay ng abot-kayang presyo na hindi naman sila malulugi upang magkaroon ng opsyon ang mga mamimili. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagboluntaryo ang mga kabataan ng Bible Reader Society at Members Church of God International o MCGI sa paglilinis at pag-aayos sa mga eskwelahan bilang pakikiisa sa Brigada Eskwela ngayong taon. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Bilang bahagi ng serbisyo sa mga komunidad, nakiisa ang mga kabataan kasama sa Bread Society International sa Visayas at Mindanao sa Brigada Eskwela ngayong taon. Kasama nila ang Members Church of God International o MCGI sa pagtulong sa mga guro upang maihanda ang mga classroom at mga kagamitan sa pagbubukas ng klase sa Lunes.
Sa Cebu, maagang nagtipon at sumabak sa paglilinis ang mga kabataan sa City Central National High School, Alaska Mambaling School at Severo Elementary School. Bukod sa paglilinis, namigay rin ang mga ito ng libreng pagkain sa mga kapwa volunteer. For me as a teacher, it is very important to have someone, to have group of youth who will help us for the brigada because it lightens us, especially for the cleaning of the classroom. Iba kasi yung mga kabataan na kapag sila yung maglilinis, sila yung kumikilos talaga. Dahil mabilis, very active pa sila, di ba? They are very passionate. My message for the MCGI group, continue to grow, continue to inspire the other youth. Sa nakikita nyo po ay kasalukuyan ay naglilinis po ang ating mga kasama na kabataan. So, para sa darating na pagbubukas ng klase, para malinis at safety po ang ating mga estudyante. Bilang kabataan, mayroon din tayong maitutulong kahit sa maliit na paraan. Sa aral po ng ating Panginoong Jesucristo, tinuruan po tayo na gumawa ng mabuti sa lahat ng paraan. Sa Negros Occidental naman, ang EB Magalona National High School ang pinuntahan ng mga volunteer. Dahil sa kanilang sipag at malasakit, pinagkalooban sila ng pagkilala ng pamunuan ng paaralan. Sa Zamboanga del Sur, walang sinayang na oras ang mga volunteer na tumulong sa mga guro at mga magulang sa Kulabay National High School, Balono National High School at Tugbungan Elementary School. Bukod sa paglilinis ng mga classroom, nagsagawa rin sila ng grass cutting at pagkukumpuni para matiyak na maayos ang lahat para sa mga magbabalik na mag-aaral. Namahagi rin sila ng libreng pagkain. Samantala sa Misamis Occidental, paglilinis at beautification ang ginawa ng BRED at MCGI volunteers sa Talik Elementary School. Sa pamamagitan ng mga ganitong gawain, umaasa ang mga volunteer na napagaan nila ang trabaho ng mga guro at magulang upang mas maihanda ang mga paaralan at matiyak ang malinis, ligtas at kaaya-ayang kapaligiran para sa mga mag-aaral. Ang mga kabataan ay maaaring maging katuwang sa komunidad at hindi pasanin. Sa bawat oportunidad na makagawa ng mabuti ay pagkakataong bigay na hindi dapat palampasin. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dagdag kaalaman po. Alam niyo ba kung ano to? Ito ang tinatawag na Charmaine fruit. Orange fruit. Kasi naman, viral ngayon na palitan daw ang pangalan ng orange na Charmaine. Pero legal ba na mapalitan talaga ng Charmaine ang pangalan ng orange fruit? At kung gugustuhin natin, posible kaya? Siyempre hindi. Kasi ang Charmaine, pangalan niya, yung orange kulay yan eh. Ano mo masasabing ang orange magiging Charmaine? Ano ba yun? Ay, hindi. Kasi magkaiba naman kasi yung Charmaine sa orange, di ba? Hindi rin. Kasi malilitan na yung mga batang alam na yung pangalan na orange eh. Hindi naman makaka-apekto yun sa atin kung papalitan man yung orange sa name niya na Charmaine. Sa tingin ko po hindi kasi kailangan po natin ng magkakagulo po yung dictionary ng mismong hindi lang po yun sa Pilipinas pero buong globally na din po yan. Ang maikling sagot, oo, pero hindi sa paraang iniisip mo. Kasi ayon sa batas, walang opisyal na gobyerno o ahensya sa Pilipinas na nagtatakda kung ano ang dapat itawag natin sa mga prutas sa araw-araw. Halimbawa, ang orange ay tinatawag nating orange. Pero sa ibang bansa at ibang wika, iba rin ang tawag dito. Sa Spanish, naranja.
Sa French, orange. Sa Mandarin, chengzi. Ibig sabihin, ang pangalan ng mga bagay ay kadalasang napagkakasunduan lang ng mga tao sa paglipas ng panahon. Kaya kung bukas tawagin mo ang orange na Charmaine, wala namang pulis na kakatok sa bahay mo. Pero eto ang catch. Para maging opisyal ang isang pangalan sa dictionaries, textbooks, science at negosyo, kailangan itong tanggapin at gamitin ng napakaraming tao. Sa science kasi may standard names ang mga halaman at prutas para maiwasan ang kalituhan. Halimbawa, ang scientific name ng common orange ay Citrus sinensis at hindi mo basta-basta mapapalitan yon. Kaya kahit milyon pa ang mag-comment ng Charmaine po talaga yan, sa scientific community, orange pa rin siya. Pero sa kultura at internet, ibang usapan na yon. Dahil maraming salita ang nagsimula lang bilang biro. May mga salita nga naidagdag sa dictionaries dahil sa sobrang paggamit ng mga tao. Kaya theoretically, kung buong Pilipinas ay magkasundo na tawaging Charmaine ng orange sa loob ng maraming taon, sino nakakaalam? Baka balang araw, may dictionary entry na rin. Pero sa ngayon, legal kang tawagin siyang Charmaine. Hindi lang obligado ang ibang tao na sumang-ayon sa'yo. At higit sa lahat, kahit ipanotaryo mo pa, orange pa rin ang nasa grocery receipt. Kung kayo po ang papipiliin o bibigyan ng pagkakataon, anong hayop o prutas ang naisip mong palitan ng pangalan? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito ang ating mga kausi ngayong araw na Miyerkules. Salamat po at shout out kina Feli Olipas, Romeo Llorca at Mercedes Samala. Kay Oliver Pora, Sandra Matabang at Efren Poro. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Filipos 4 at 6 na nagsasabi, "Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.